sa lahat ng panahon. Magsiawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon buong sanalitan. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong kapatid, ang mabuting balita ay tunay na kumakalinga sa mahihirap. Mga bilanggo, may mga kapansanan at mga nalulumbay. Ang pag-ibig at pagtanggap ng Diyos sa tao ay ibinubunyag sa salita at gawa ni Jesus, sapagkat siya ang kaganapan ng mga sinaunang pahayag tungkol sa pagliligtas ng Diyos. Ngayon ay linggo ng salita ng Diyos. Ang natatanging pagdiriwang ito ay nag-aanyaya sa ating lahat na ipagdiwang, ipalaganap at pag-ibayuhin ang pag-aaral at pag-unawa sa salita ng Diyos sa Biblia. Aminin natin ang ating mga makasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinatulutan niya. Sinasamba ka namin, ipinagpupulitan namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa nakita ang king kapurihan, Panginoon Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa
maawa ka sa amin. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan, ikaw lamang, Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ang Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang aming ginagampanan alinsunod sa iyong kalooban, upang sa ngalan ng anak mong mahal, kami maging marapat magkaroon ng karagdagan sa aming paggawa ng mga kabutihan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Nehemias. Noong mga araw na iyon, kinuha ni Ezra na saserdote ang aklat ng kautusan. Dinala niya ito sa kapulungang binubuo ng mga lalaki, babae, at mga batang may sapat ng gulang at pangunawa. Mula sa umaga hanggang tanghali, binasa niya ang kautusan sa harapan ng mga taong natitipon sa liwasang bayan. Ang lahat naman ay nakinig na mabuti. Si Ezra ay nakatayo sa isang entabladong kahoy na sadyang itinayo sa pagkakataong iyon. Siya ay nakikita ng lahat sapagkat mataas ang kanyang kinatatayuan. Ang lahat ay tumayo nang buksan niya ang aklat. Purihin ang Panginoon, ang dakilang Diyos, ang wika niya. Ang lahat ay nagtaas ng kanilang mga kamay at sumagot, Amen, Amen. Pagkatapos, nagpatira pa sila bilang paggalang sa Panginoon. Binasa ng mga Levita ng maliwanag ang batas na ito ng Diyos at ipinalawanag na mabuti ang kahulugan. Nang malaman ng mga tao ang mga dapat nilang gawin ayon sa kautusan, nabagbag ang kanilang kalooban, anupat sila'y napaiyak. Ang araw na ito ay dakila sa Panginoon na inyong Diyos, wika ni Nehemias at Ezra at mga Levita. Nakikinig ang mga tao at umiiyak nga, kaya't sinabi nila, Huwag kayong umiyak, wika pa nila, umuwi na kayo at magdiwang. Ang walang pagkain at inumin
ay bahagi na ng mayroon, sapagkat ang araw na ito'y dakila sa Panginoon. Ang kagalakang dulot niya ay magiging kalakasan ninyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanya mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa pahat ang kaisipan. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Ang tuntuning ibinigay ng poon ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid, pagkat mula ito sa Diyos. Pangunawa ng isipan, yaong bungang idudulot. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Yaong paggalang sa poon ay marapat at mabuti, isang banal na tungkulin na iral na parati. Pati mga hatol niya'y matuwid na kahatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Naway itong salita ko at ang aking kaisipan sa iyo ay makalugod, Panginoon ko't kanlungan. O ikaw na kublihan kong ang dulot ay kaligtasan. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, si Kristo'y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, iisa pa ring katawan. Tayong lahat, maging Hudyo o Griego, alipin man o malaya, ay bininyagan sa iisang espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi ng isang bahagi lamang. Kayo ngayong lahat ang iisang katawan ni Kristo at bawat isa'y bahagi nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Ikaw, Kristo, ay sinugo upang sa dukay magturo, magpalaya sa bilanggo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon.
Kagalang-galang na Teofilo, marami na po ang nagsikap na sumulat tungkol sa mga bagay na naganap sa gitna namin. Ang kanilang sinulat ay ayon sa sinabi sa amin ng mga nakasaksi nito buhat sa pasimula at nangaral ng salita. Matapos na ako'y makapagsuri ng buong ingat tungkol sa lahat ng bagay na ito, buhat pa sa pasimula, minabuti ko pong sumulat ng isang maayos na salaysay para sa inyo upang lubusan ninyong matiyak ang katotohanan ng mga bagay na itinuro sa inyo. Noong panahong iyon, bumalik si Jesus sa Galilea at sumasa kanya ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kumalat sa palibot ng lupain ang balita tungkol sa kanya. Nagturo siya sa kanilang mga sinagoga at dinakila siya ng lahat. Umuwi si Jesus sa Nazaret na kanyang nilakhan. Gaya ng kanyang kinagawian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumindig siya upang bumasa at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaías. Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito, "Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya, sa mga bulag na sila'y makakakita, upang bigyang kaluwagan ang mga sinisiil at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon." Nilulun niya ang kasulatan at matapos isauli sa tagapaglingkod, siya'y naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga at sinabi niya sa kanila, "Natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan, samantalang nakikinig kayo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Palakpakan natin ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. In a special way, we wish to welcome our visitors and delegate from the Vatican. Here with us is Archbishop Giovanni Cesar Pagazzi, the Secretary of the Vatican's Dicastery for Culture and Education. Welcome po, Archbishop. And together with him are the Jesuit fathers from the Loyola School of Theology. Maligayang pagdating po, mga fathers. Sa totoo lang, kinakabahan ako mag-homily. Dahil batang pari, kailangang sumunod. Dahil yun ang pangakong binitiwan nung kami ay ordinahan. Alam niyo ho, isa sa mga mahalagang biyayang natanggap ng tao nang likain at lalangin siya ng Diyos ay ang biyaya na makaalala. The grace and the gift to be able to recall and to remember. To recall and to remember what had occurred
in the past. Biyaya itong maituturing dahil sa pag-alala, nagkakaroon tayo ng pagkakataon na gunitain at balikan ang masasayang nakaraan para humugot ng lakas ng loob para magpatuloy. Pero siguro sa ilan, hindi biyayang maituturing ang makaalala. Dahil para sa ilan, masakit na karanasan, mapait na karanasan lang ang maaalaala nila sa nakaraan. Pero kahit na ganun pa man, biyayang maituturing ang makaalala. Dahil sa pag-alala, natututo tayo sa mga ginawa nating pasya sa buhay noon at natututo tayong tumindig at magpatuloy kahit na ganon ang naging karanasan natin. Ngayong linggo ay linggo ng salita ng Diyos. Sunday of the Word of God. At sa linggong ito ay muling pinapahalagahan natin ang salita ng Diyos na nakapagbibigay buhay. Kaya nga ang salita ng Diyos nananatiling lapat, nananatiling mabisa, dahil bagamat ito'y naisulat na sa mahabang panahon, nananatiling lapat dahil nagbibigay katuturan at saysay yaan sa buhay natin. Kaya nga ang Biblia, ang salita ng Diyos, ay hindi lamang basta kwento ng nakaraan. Bagkus lahat ng nakalatha sa Biblia ay mga ala-ala ng Diyos sa kasaysayan ng tao. Ala-ala ng pakikipagtipan ng Diyos sa tao. Ala-ala ng pagtupad ng Diyos sa kanyang pangako sa tao. Kaya nga sa tuwing bubuklatin, babasahin at ipapahayag sa atin ang salita ng Diyos, pinapaalaala sa atin nito na kahit simula noon, magpahanggang ngayon, tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Yan ang naging karanasan ng mga Israelita sa lumang tipan kahit ng mga Kristiyano sa kasalukuyang panahon. Ala-ala ng pagsasakatuparan ng pangako ng Diyos sa kanyang pangako. Kaya nga sa panimulang bahagi ng Ebanghelyo, sinabi ni San Lucas, minabuti ko pong sumulat ng isang maayos na salaysay para sa inyong lubusang ninyong matiyak ang katotohanan ng mga bagay na itinuro sa inyo. At ang salaysay na tinutukoy ni San Lucas ay ang ebanghelyong narinig ninyo ngayon. Ang ebanghelyo patungkol sa katauhan, pagkakakilanlan at misyon ni Jesus Nazareno sa mundo. Ang misyong palayain ang mga nabihag
ang misyong pagalangin, muling makakita ang mga bulag. Ang misyong muling pagalingin ang lahat ng merong mga karamdaman. At ang misyong ipahayag ang planong pagliligtas ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya dito sa Ebanghelyo ni San Lucas, ipinapakilala niya si Jesus bilang guro at bilang katuparan ng pangako ng Diyos sa sangkatauhan. Dahil si Jesus Nazareno ang magpapalaya, ang magpapagaling, at magliligtas sa atin mula sa kasamaan at kasalanan. Kaya makikita natin na walang ibang inisip ang Diyos kundi ang kapakanan ng tao. Walang ibang preoccupation ng Diyos kundi ang kabutihan ng tao. Walang ibang inisip ang Diyos, kundi ang kagalingan nating lahat na mga mananampalataya. At ito marahil ang nararanasan natin sa tuwing pumupunta tayo sa dambana ni Jesus Nazareno. Ginugunita natin ang ala-ala ng Diyos sa tao at nakakaranas tayo ng pagpapalaya, pagpapagaling at kaligtasan mula sa ating mga kasalanan. Yan ang mensahe ngayon ng poong Jesus Nazareno. Sa mga panahong hindi nyo na maintindihan ang nangyayari sa inyong buhay, sa panahong malabo na ang mga bagay-bagay sa inyo, huwag masisiraan ng loob. Laging lumapit lang sa dambana ni Jesus Nazareno, alalahanin at gunitain ang mga pangakong tinupad na ng Diyos sa iyo noon pa man. At kung yan ay tinupad na ng Diyos noon pa man, ano pa kaya't hindi niya tuparin yaan magpahanggang ngayon? Hilingin natin ang grasyang ito, nawa lagi nating mapanghawakan ang ala-ala ni Jesus Nazareno sa buhay natin at sa kasaysayan ng tao. Magsitayo ang lahat at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay ng muli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, sa pasimula ng misyon ni Kristo,
na ipahayag ang paghahari ng Diyos, dumudulog kami sa iyo, Ama, upang kami maging instrumento ng pagpapalaganap ng kanyang misyon. Buong tiwala kaming dumudulog sa iyo, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga namumuno sa simbahan, ipahayag nawa nila ng may tapang at paninindigan ang panawagan ng kaharian ng Diyos, ang magsisi sa kasalanan at mamuhay ayon sa iyong mga utos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga pinuno ng aming bayan, masalamin nawa nila ang diwa ng kaharian ng Diyos, ang katotohanan at pag-ibig. Makapaglingkod nawa sila nang hindi iniisip ang pansariling kapakinabangan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating lahat na dumaranas ng pagsubok, bigyan mo nawa kami ng sapat na lakas na harapin ang mga hamon sa buhay sa pamamagitan ng aming pagkapit sa salita at katawang nagbibigay buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa bawat mananampalatayang Kristiyano, maging sandigan, lakas at inspirasyon nawa namin ang iyong salita, O Diyos, nang kami maging banal at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga nagdadalamhati dahil sa pagpanaw ng kanilang mga mahal sa buhay, makatagpo nawa sila ng kalinga sa mga taong handang tumulong at dumamay sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Gayon din ang mga intensyon na inialay sa ating misa sa araw na ito at isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ama, dinggin mo ang aming mga panalangin sa pamamagitan ng iyong salita. Papanibaguhin mo kami upang kami tunay na maging kawangis mo sa kabanalan. Miling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Sa iyo, Panginoon, ay tinapay at anak mula sa aming kamay. Sa iyong kabutihan, ang tinapay at alak sa gisag naming Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan nga at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mong malugod ang aming mga handog
Ngayong ang kabanalan ay iyong dulot, kami sumasamo sa iyo't lumuluhog upang kaligtas ay iyong ipagkaloob sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan kahit na ikaw ay pinagtaksilan ng sangkatauhan. Ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang. Ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging di na iba sa amin. Bagamat di niya tinularan ang aming pagkamasuwayin. Nilob mo ito upang iyong mamalas sa aming pagkatao ang giliw mong anak. At kami tunghayan mong may pag-ibig na tulad ng pagtatangi mo sa Kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay nagpanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahat ng iyong pagtingin na aming iwinaksi nung ikaw ay aming suwayin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."
Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ng mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ng lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at putuluyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, na kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa pagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kaming adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito si Jesus, ang kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Tingin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa amin pakikinabang sa iyong kagandahang loob na bumubuhay lagi, nawa kaming maikarangal ang iyong pagpapalang sa amin ay ibinigay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtam nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag, na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain at pag-ingatan kayo lagi ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naialay na ang banal na Eukaristiya. Humayo kayong taglay ang pag-ibig ni Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.
kasalanan. Ang krus ng kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Kristo Padre Jesus,